giving. Amen. So yung kapag pinag-uusapan po kasi about giving, amen, minsan, makanya na naman yung topic, amen, may invite ko pa mong first timer, giving pisasabyan, amen. So alam nyo po ba, yung uso ngayon, yung kapag bare months, amen, yung nagbibigayan yung mga tao. Amen. Pero kapag ginagawa natin ito na out of obligation and out of recognition, minsan, naano tayo yung parang manihikal ka rin minsan, amen, pag ang gagawan may keng tao. Pero kapag ginagawa mo ito out of love na binigay ng Diyos sa atin, yun yung nagiging dahilan na higit sa ating kaya na ibibigay natin. Dahil yung source natin, hindi yung sarili natin, hindi yung trabaho natin, yung source natin, ang Diyos mismo. Amen. Sabi niya po dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, "But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, and in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving." Sabi ni Pablo, hita mo na, kayo as na kayo kabiasnan keng pananampalataya, as na kayo kabiasnan keng pamanyalita, as na kayo kabiasnan keng Bible, amen, memorize mo na yung mga buong Bible, amen. Pero sabi ni Pablo dito, see that you also excel in this grace of giving. Alam niyo po sa Old Testament or sa unang panahon, yung mga believers natin, na kapag nagbibigay sila, meron po kasing dalawang kategorya yan. Yung nagbibigay ka out of obligation, yun yung under the law, and out of love, meaning under grace. Amen. Nagbibigay ka dahil una kang binigyan. Amen. Yung sa Old Testament naman, nagbibigay ka para makareceive ng pagpapala. Iba yon. Amen. Nung una po kasing panahon, no, nung panahon ng mga apostol, ganito po yung klase ng pagbibigay nila. Hindi po ito tithes, no? Ito yung offering. Ganito po sila magbigay. Sabi ng Acts chapter 4, verse 32, sabi niya, "All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had." So lahat po ng mga believers dati, no, walang kalulu, amen. Mula distinguished detang magatal, balyo po retang magatal, retang alanan, nada. Retang alaking church. Pasahit latang i-joke din. May service. Seryoso lang, amen. At sukay pa po, kaya amen, makagising tana po, amen. Tatalab rin jokes ko, kaya may palaban ko, ata ka rin jokes ko, amen. Sabi niya dito, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had. So yung ginagawa po nila, no, sa verse 35, there were no needy persons among them. Sa lahat ng mga believers, walang nangangailangan sa kanila. Kasi bakit? Ganito po yung ginagawa nila. For from time to time, those who own lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet. And it was distributed to anyone who had need. Amen. Yung ginagawa ng mga Kristiyano noon, binibenta nila yung kanilang mga ari-arian at nilalagay nila sa kanilang gawain. Amen. At yung head ng church, yun yung nagdi-distribute sa mga tao na may kailangan. So yung nangyayari, walang nangangailangan sa kanilang mga miyembro. Amen. Kasanting po yatang malyari kaya katamo itan Itang pisalida, itang kotsina, alway itang kampastor, amen. Magagamit siya keng gawain. Ayun na. Bali tayo itang pisalida, itang ari-arian, itang ilagedo, amen. Tapos, mga distinguished nung nino itang atinan po pang alanan, amen. Detang ala, amen. Alam mo yon, walang distinction ng mayaman or mahirap sa kanila kasi ganun yung ginagawa nila. Pero alam mo, dahil ito yung naturo sa kanila, minsan nagiging siyang out of obligation na at recognition. Itang bakan ta, ma-recognize ka na mami, amen, tang balampalto mo na, ini mag-donate ko, amen, itang may akong makanini. Yun yung ginagawa ng maraming Kristiyano kapag ginagawa mo ito out of recognition. Alam niyo po ba sa Bible, merong dalawang kasunod na chapter niyan, yung sa Acts chapter 5, merong dalawang tao na dahil nangupit sila, yung kinuha nila yung parte ng kanilang ari-arian, amen, bigla silang namatay. At sikat ito sa mga religious gathering dahil ito yung ginagawa nilang example at panakot sa mga hindi nagtatites. Amen. Kasi retang emag-tites, amen, kalaban laking church, retang emag-tites.
Kasing gagawan lang example, retang kalaban da di Jehoshaphat. Baluyo po retang kalaban ng Jehoshaphat. Detang Ammonites, Jebusites, Hittites, ang po retang Emagtites. Amen. Oreta po reta. Ay, ito may kuha na lang bagyari. Kikinis nung bagyari kay ko, reng joke ko. Amen. Oreta po retang kalaban daking Kristiyano, retang emag offer. Amen. So yung ano ito, yung kwentong ito yung sikat sa religious gathering. Ito kasi yung panakot nila. Kaya maraming mga tao ngayon, yung mga Christian, na kapag nagkakasakit sila, yung lagi nilang iniisip na ko yata mag-offer kang Lord, kulang la yata red tithes, kunya misasakitan ko, amen. Lagi nilang kinoconclude na yung nangyayaring masama sa buhay nila, may kinalaman sa kanilang offering. Amen. Kaya ganito yung ito kasi yung example natin, yung Ananias and Sapphira. Tingnan nga natin kung yung bang dahilan ng kanilang pagkamatay is dahil sa kanilang pagnanakaw or pagsisinungaling, or kung ano ba talaga yung dahilan ng kanilang pagkamatay. Amen. Sabi niya sa Acts chapter 5 verse 1, now a man named Ananias together with his wife Sapphira also sold a piece of property. Nagbenta sila ng kanilang ari-arian. With his wife full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Yung kumuha sila ng parte na para sa kanila, at yung sobra binigay nila kay Peter na siya yung head ng church. Amen. So nung nalaman ni Pablo na meron silang kinuha, dahil kasi yung batas sa kanila or yung panukala, dapat yung binenta nila ibibigay ng 100%. Are you with me? Hindi ito 10%, hindi ito tithes. Amen. Kasi 100% yung binibigay nila eh. So yung ginawa ni na Ananias, kumuha sila ng parte sa dapat bibigay nilang 100%. So nalaman yun ni Peter. Then sabi ni Peter, then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you have received for the land? Next verse. Did not it belong to you before it was sold, and after it was sold, was not the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. What gawa mo ini, Ananias? What kailangan mong manyalikot kaya kami, amen. Di ba kaya kaniman talaga yung gabon at detang pamamag-ari at nakaman talagang karapatan. Pero bakit kailangan mong maglarama ng Peter Ken, amen. Next verse, verse 5. When Ananias heard this, he fell down and died, and great fear seized all who had heard what had happened. Takot yung kinalabasan at tingnan nyo yung resulta ng kanilang pagnanakaw. Sabi niya, when Ananias heard this, he fell down and died. Anong dahilan ng kanyang pagkamatay? At sino yung suspect ng kanyang pagkamatay? Yung iniisip ng marami, yung dahilan ng kanyang pagkamatay dahil may walo. Amen. May nakolo, ginawa lang kasalanan, may glaramlo. O yan yung dahilan kung bakit lamete. Pero pansinan niya po, nino pong maniwala kay ni Amen na ing suspect ki Lord? Nino pong maniwala kay ni, sino po yung naniniwala dito na ang Diyos ay walang kinalaman sa kanilang pagkamatay? Amen. Nino pong maniwala kayo ni magtasyang gamat? Oy, nino na po itang alang pakialam. Amen. Titignan po natin na ang Diyos, mumunang dili, ing ginu, naman may banggit kayong senaryo. Tama. Balikan natin yung tunay na kwento. Amen. Balikan natin from the top. Kung sino ba talaga yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay? Ito ba bang pamangwada? Amen. Tampamaglaram na o nanuya ba talaga? Now a man named, ulitin natin, now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, alam nyo, sa Bible po, merong tatlong karakter na nagngangalang Ananias. Pero alam mo, iba-iba yung, kung isi-search mo sa Google, iba-iba yung meaning ng Ananias. Kasi yung Ananias, dinetermine nila yung kanilang identity based on their actions. Amen. Pinangalanan sila, alam mo yung Ananias dito, yung ibig niyang sabihin magnanakaw. Pero yung tumulong na Ananias kay Pablo, meaning chosen one. Hindi ba ano yon yung i-identify ka dahil sa ginawa mo? Pero alam mo, ang Diyos, ina-identify tayo hindi sa ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos doon? Sabi niya dito, balikan natin, also sold a piece of property. Nagbenta sila ng ari-arian.
with his wife full knowledge, he kept back part of the money for himself. Nagtago sila, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Next verse. Then Peter said, ito na yung nangyari. Ananias, sabi niya, hawak niya yung pera. How is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you have received for the land? Next verse, verse 4. Did not it belong to you before it was sold, and after it was sold, was not the money at your disposal? Kung mapapansin nyo yung manner ng pagsasalita ni Pedro dito, yung parang nagko-condemn siya. Amen. O makantining gewa mo, Ananias. Amen. Kaya bakit kailangan niyang i-confront? Amen. Sabi niya, what made you think of doing such a thing? Kami meglaram ka king Diyos. Amen. Yan yung ibig niyang sabihin ni Peter. At after that, verse 5, ito na yung pinaka-controversial na nangyari. When Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who had heard what had happened. Amen. Takot yung kinalalaban. Tignan nyo, bago siya namatay, anong nangyari? Natumba muna siya. Tama, bago siya namatay. Alam mo yung nakikita kong senaryo dito, alam nyo yung sa TV, amen, yung mag-ama na nagkasagutan sila, amen, yung anak, sinagot-sagot niya yung tatay niya, tapos yung tatang na, tilhanin puso na, nanong malyari next? Mirag saya. May atakyo. Amen, dahil kitang dimdam na king anak. Anong dahilan ng pagkamatay ni Ananias? Sabi niya, when Ananias heard this. Ano yung narinig niya? Word ni Peter o word ni Lord? Word ni Peter. Hindi word ni Lord. Kasi alam mo, yung word ni Lord kapag narinig niya, yung mga mahihina napapalakasan. Yung bulag nakakakita. Yung pilay nakakalakad. Ganon makapangyarihan yung word ni Lord. Pero at this time, hindi word ni Lord yung narinig niya, kundi word ni Peter na condemnation. Amen. Kaya anong naging dahilan? He fell down and died. Actually, pansinin mo, no, sabi niya, yung marami kasing mga Kristiyano, yung pinaniniwalaan nila kung bakit siya namatay dahil sa kanilang gawa. Amen. Dahil nagnakaw sila, dahil nagsinungaling sila. Pero alam mo, kung susumahin, no, kung titignan, mas matindi pag-iway Peter na pamagkasala kaysa Kareni. Niya mo meglaram, dininay niya pa Lord 3 times. Tama. Kung i-compare yung ginawa niya, eleman what comparing datang gewa ng Ananias kitang gewa ng Peter. And yet, nung makapaghusgaya ka rin tao, amen, tambala mo, wala na lang gewang matinu. Are you with me so far? Kasi alam mo si Peter dito, siya yung head ng church. Under the law siya, nakapailalim siya sa batas, amen. Yung gustong makita ng mga tao or yung nakapailalim sa kanya, yung gusto niyang makita, amen, yung ako, leader ako dito. Dapat role model ako na yung mga utos ng Diyos sinusunod dapat natin. Ganun yung pinapaabot niyang mensahe. Pero anong nangyari? Na instead na mapalakasan yung mga member, nanghihina sila. Ay yung nagiging effect, instead na magbigay sila ng may kagalakan, minsan nagtatago na lang. Amen. Yung nangyayari sa atin na kapag ginagawa na natin out of obligation and out of recognition, yung minsan tamanikal ka rin eh. Are you with me so far? Kaya nga, pansinin nyo dito, he fell down and died, and great fear seized all who had heard what had happened. At nga bang kinalaman ng Ginoo? Amen. Kitang pangamate na. Hala, nung may condemn, mate. Amen. Kasi panuala ko Kenny, tignan din natin yung kanyang asawa, anong nangyari. About 3 hours later, tandaan natin, about 3 hours later, his wife came in. Mapapansin mo dito yung nung pagkakuha nila ng pera, masayang-masaya si Sapphira dito, amen. Kasi may kuya pa mo sabi na kang Ananias, mamalengki ko pa mo, amen. Itang niyang ba't siya kayong palengki, magdalayang salmon, amen, ang popang talbus kamuti, amen. Itang magsinigang niya sana, amen, tam magsamjila sana, itang magdala ng kay, amen, tam beef, ang popang lettuce, amen. Oneng, niyang karas na nung pagdating niya sa bahay, ganito yung nangyari. Sabi niya dito, not knowing what had happened, verse 8, Peter asked her, nakita niya si Peter. Sabi ni Peter, galit na galit. Tell me, sabihan mo ka na ako. Hana, manggigilyo, amen. Is this the price you and Ananias got for the land? Anong sabi ni Sapphira? Yes, he said, that is the price. Next verse. Peter said to her,
How could you agree to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of the man who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. Biro mo, pagdating mo, ang saya-saya mo. Kung ikaw si Sapphira, anong mararamdaman mo? Itang masaya kayo, amen, na magluto kayong samji, amen. Tangakit mo, metene pala yung asawa mo. Amen. Ako yung maiisip ko, wala na akong pakialam ka rin pera nga rin eh. Yung maiisip ko, ay alam kung pakialam ka rin pera nga rin. Yung importante ka na ako yung asawa ko. Amen, are you with me? Kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Sapphira, ganun yung sasabihin mo eh. Kung ako yung nandito kay Sapphira, yung sabihan ko, bakit wari Peter? Ikay kami kasala. Bakit ikay kami glaram dati? Dininay mo yung ngay Lord eh. Pero alam mo, dahil kinondemn siya, na-condemn siya, amen. Yung napopokus kasi kapag condemnation yung naririnig mo, amen. Napopokus ka sa mga maling ginagawa mo. Yung nakikita mo, hindi kasing gewa ko eh. Ot kasi gewa mi pa ini eh. Itang may condemn niya, amen. Itang balumita, imagine that scenario, Sapphira. Abili na itang talbos ka, muti. Tinlaning kain na. May atake yan naman, mitas siya presyon, mitas siya sugar. Pwedeng makanta yung dahilan, amen. Di nga liwa, meteo, Lord yung may kasalanan nada. Tambing ng conclusion, Lord yung may kagagawan. Pwedeng mitas siya sugar. Mitas siya presyon. Ita mo nga po, pisabyan ng gabon, amen. May papatay, may kakapatid, may tatastangan presyon eh. Amen, are you with me? How much more inipay na metay itang asawa, no? And pansinin mo, sabi niya, verse 10, at that moment, she fell down at his feet and died. Then the young man came in and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Pansinin mo, kung ang Diyos at yung Holy Spirit, balik natin sa verse 9, sir. Sabi niya dito, pansinin mo, kung yung Holy Spirit at si Lord yung may kagagawan kung bakit sila namatay, bakit nung pagkakuha nila ng pera, bakit hindi pa sila namatay nun? Tama, bakit hindi sila magkasabay na namatay? Bakit may ninayaya pangatlong oras si Sapphira? Hating niya, delay hitang side effect. Kasi balo mo, aliwa naman talaga, Lord yung may kagagawan. Kasi imagine, bakit kailangan niyang i-meet si Peter bago siya mamatay? Kasi alam mo, itang word ng Peter, yung meging dahilan kung bakit lamita sa presyon, amen. Are you with me so far? Yung Diyos salayang kinalaman, amen. Kasi manwala ako, Kenny, kapag yung amano na yung ginuyang pepasyag na sanang Peter, Kenny, may palakasan le. Possible, Kenny, balik doret ang pera, amen. Igit kitang pisalidang gabon, amen, nung atin lapang mitatagan, pisalida ulit eh. Kasi, alam mo, yung pagmamahal ng Diyos, yun yung nagtutulak sa atin para makapagbigay. Kasi alam natin, lahat ng meron tayo nang galing sa Kanya. Are you with me? Kaya nga, anong sabi ni David nung pinipigil niya yung mga tao para magbigay kasi sobrang dami na. Sabi niya ni David, Lord, ano ba yung magbibigay namin na hindi nang galing sa'yo? Nanuwari itang pwede ming ibiyan na yung ibatan kaya ka, Lord. Yung kalakasan mi bat siya kaya ko. Yung kakanan mi bat kaya ka. Yung obra mi ikang ating dahilan. Yung kalakasan mi bat kaya ka. Nanuwaring bat kaya ka, Lord. Are you with me? Detang lahat ng natatamasa nating magagandang bagay galing lamang sa Kanya. Mo pwedeng pagmaragul na makapanganla rin pamilya mo dahil magobra ka. Kasi in the first place, ka makapagobra nung yan nakadinin ang kalakasan ng Ginoo. Are you with me? Kasi, alam nyo, madali kasi sa atin i-magnify kung sino yung nagtatrabaho. Pero yung paano ka nakakapagtrabaho, yun yung hindi natin nakikita. Pwede ka waring magtrabaho nung baldado ka. Nung nga kami lakad. Nung nga ka makapanyalita nung bulag ko. May ba pwedeng pasalamatan ni Diyos na makapag-obra ka dahil itang kalakasan binyanay kaya ka, amen. Grasya na yung aning Ginoo. Alam mo, ito po yung pinaniniwalaan natin na ang Diyos yung nagbibigay sa atin ng kalakasan at katalinuhan at resources. Amen. Kaya nga pansinin nyo dito, sabi niya, verse 10, sabi niya, tignan nyo dito, namatay na lang si Sapphira. Amen. Sabi niya, at that moment, she fell down at his feet and died. Alaya mang kinalaman ng Diyos, amen. Na imburi ng Lord kasi kaya katamo, amen. Kung bakit din, Peter kasi po, head na ng church, amen. Burina, alang magkasakit ka rin miyembro. Istunay man ng kang Peter eh. Burina, pante-pante, yung trato ka rin tao. Wala naman masama dun eh. Pero dahil nilagay nila sa kanilang sarili at may ganyang batas, amen, manikal la rin din tao.
Amen. Payag ka ba na itang bale mo, biya meking kasiping mo? Len mo na mo yung kasiping mo, nung Bisaya. Payag ka ba yung sasakyan mo, bigay mo na lang sa kanya? O putang nga anniversary, panikwanan nyo pa rin yung motor eh. Pwede nga dwaying ticket i-register ko. Amen? Para more chance of winning. Amen? Kasi alam mo, kung papansinan natin, amen, yung pagbibigay, amen, hindi siya dapat nagiging recognition and out of obligation. Dapat nanggagaling siya sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya nga, alam niyo po, dito, sabi niya sa next verse, sabi niya, alam niyo po si Peter, nung head siya ng church, amen, lagi niyang pinupunto na dapat ganito yung gawin niyo sa church. Dahil under the law siya eh. Gusto niyang ipakita na yung mga utos ng Diyos, tinutupad nila. Pero alam mo, ito yung nagpabago sa perspective ni Peter. Nung isang araw, nagugutom siya at pumunta siya sa taas ng bubong. Amen. Sabi niya sa Gawa, Acts chapter 10, verse 10, sabi niya, siya'y nagutom at gusto niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang may handa ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Verse 11, nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababaha sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Nagkano siya, nanaginip siya. Si Pedro, amen. Sa verse 12 sabi niya, naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Amen. Balo, alam niyo yon yung nanaginip siya dahil gutom siya. Amen. May aninap yung fried chicken. Amen. Tambala mo at suya keng 5-star hotel. Amen. Then sabi niya, meron siyang narinig na tinig. Sabi niya sa verse 13, narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Pero alam mo, dahil si Pedro, under the law siya, tinutupad niya, itang bawal karela, itang mamangang daya, amen. Bawal mamangang karelang tibtad, amen. Bawal mamangang balut, amen. Balumita, sabi ng Lord, kunan may itang manok, amen. Gawan may fried chicken, amen. Sabi na, may nala talaga rin joke ko kayo, may latatalab kayong second service. May latatalab. So verse 14, sabi niya, ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumakain ng anumang marumi or hindi karapat-dapat kainin. Yung anong punto ni Pedro dito? Sinasabi niya, Lord, lahat ng mga utos mo, tinutupad ko, sinusunod ko. Lord, hindi ko magagawa iyan. Hindi ako kakain yan na marumi at hindi karapat-dapat kainin. Lord, yung sinabi mo, tinutupad ko, yun yung punto ni Pedro. Pero alam mo, yung sinabi ng Diyos sa kanya, ito yung nagpabago ng kanyang way ng communication at perspective sa buhay. Amen. Dati, under the law siya, amen, nagpailalim siya sa kaya niyang gawin para sa Panginoon. Pero alam mo, after nito, yung kwentong ito, na ipailalim siya, hindi sa kayang gawin niya sa Panginoon, kundi yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Sabi kasi sa verse 15, sabi niya, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Amen. Balumita, tayo yung tinutukoy ng Diyos, amen, na tayo'y walang pakialam sa Diyos, amen, yung wala tayong kakayahan na maniwala sa Kanya pero nilinis niya tayo. Amen. Sabi niya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Amen. Kaya nung narinig ni Pedro po ito yung nagpabago sa kanyang way ng pamumuhay at way ng pakikitungo sa tao na dati, potang may kasalala, amen, i-condemn na law, amen, bakit ganito yung ginagawa nyo, amen, dapat sumunod kayo sa Diyos, amen, dapat ibigay niyo yung best nyo sa Diyos. Lagi niyang pinamumukha sa mga tao, yun dapat nilang gawin para sa Diyos. Kaya yung ginawa ng Diyos sa mga tao, minsan nakakalimutan na, nagiging background na lang. Yung napupokus yung gagawin ng tao para sa Diyos, amen. Kaya nung minsan, nung narinig niya yung biyaya, amen, lalong dumami yung mga mananampalataya at sumama sa kanilang mga gawain, amen. Dumami yung mga hentil sumama sa kanila. At one time, habang nagpupulong sila, amen, may mga Pariseo, amen, na pumunta sa kanilang gawain at ito yung kanilang sinabi sa Acts chapter 15, verse 1. Sabi niya po dito, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Ito yung sinabi nila. Habang hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises,
hindi kayo maliligtas. Biro mo sasabihin ng mga pariseo sa atin na pag tinupad king utos ng Moses, wala kang karapatan, miligtas, impyerno ka. Sino yung sa utos nito, sino dapat yung unang mag-agree na head? Bilang head si Peter, dapat iyang muna mag-agree Kenny, uling iyang under the law. Pero alam mo, hindi ganun yung perspective ngayon ni Peter. Tingnan po natin, no? Ito'y tinutulan ni na Pablo at Bernabe sa next verse, verse 2, sabi niya, yung ideyang ito. Mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang mga kapatid na taga-Antioch upang ang suliraning ito ay sangguni sa mga apostol at sa mga matandang pinuno ng iglesia. Verse 3, isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibanalita nila roon na marami ng mga hentil ang nahikayat sa pananampalataya. At dakal no, may kabahagi dahil may preach na yung biyaya Kining mga hentil ay ni. And burida rin mga deng pariseo, i-preach de itang law ng Moses. Amen. Karing mga hentil. O ito yung patenda. Verse 4, pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matandang pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Verse 5, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga pariseo at kanilang sinabi, habang nagpupulong sila at nagtatanong sina Pablo at Bernabe, bigla lang tinalakad diretang pariseong makantini sinabi do. Sabi na, kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hentil na sumasampalataya. Biro mo under grace yung mga yan, tapos ituturo mo yung batas. Yun yung pinag-aawayan nila. And verse 6 sabi niya, nagpulong ang mga apostol at mga matandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Biro mo, leaders kayong magkakaharap, amen. Tapos yung head si Peter, amen. Dapat sino yung mag-agree dito? Dapat siya, di ba? Kasi under the law siya. Pero alam mo, tignan natin, nag-iba yung perspective ni Peter dito from under the law, naging siyang under grace. Dahil na-meet niya yung biyaya ng Diyos. Amen. Tingnan natin sa verse 7, sabi niya, pagkatapos na mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil at sila naman ay sumampalataya. Verse 8, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso, ang nagpatotoo na sila'y tinanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Pansinin mo, walang distinction ngayon yung mga hindi naniwala sa Diyos at yung naniniwala. Amen. Yung mga under the law, yung mga ginagawa nila para kay Lord at sumusunod, at yung mga hindi sumusunod, walang distinction na. Sabi niya sa verse 9, sabi niya dito, tingnan mo, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Biro mo, imagine that scenario, nasa lugar ka ng mga heads and mga Jews and Gentiles, amen. Yung mga nagtitiwala sa Diyos, yung mga sumusunod sa Diyos at hindi sumusunod sa Diyos. Sabi niya, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Biro mo, nalinis pala sila, hindi sa kanilang mga gawa. Nalinis sila dahil sa kanilang paniniwala at pananampalataya kay Jesus. Ito pala yung dahilan. Amen. Kaya nga yung sa verse 10, sabi niya, ito yung pinakagusto kong sinabi ni Peter. Yung dati nung pagbasa natin sa Acts chapter 5, makanya naman ni Peter ay ni, amen. Bala mo, inisipan ko, bala mo may kasaling tao ngayon Dapat kanini naman maging head Dapat kanini, mag-serve ya dapat kang lalam Pero alam mo yung biyaya ni Lord, walang pinipiling sitwasyon at panahon, amen. Kapag pinaniwalaan mo siya, alam mo ba, potang pinili na ka Lord, iyari na yung magpag-grow kay ako. Amen. Balo mo, ito yung sinabi ni Peter, sabi niya, tumayo siya. Kasi kung ako yung head, amen, ako mismo, yung sasabihin kong ito, ako mismo yung gumawa nito. Amen. Biro mo, nagkagat siyang sabihin ito na siya naman yung gumawa ng una. Ano yung sabi niya? Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasinin?
Biro mo masasabi ni Peter yan, na bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Kasi inamin ni Peter na hindi yung mga gawa niya yung magiging dahilan kung bakit sila maliligtas. Hindi yung mga utos at pagtupad nila sa utos ni Moses yung dahilan kung bakit sila pagpapalain, kundi yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. Amen. Kasi paano ko nasabi? Sabi niya, bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Buri na sabihan amin ng dakeni na even ilan natutupad yung 10 Commandments, doon naman talaga agawa. Biyaya niya nga talagang Lord. Kaya nga sabi niya sa verse 11, sabi niya, sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandang loob ng Panginoong Yesus at gayon din sila. Biro mo sasabihin ni Peter to na yung dahilan kung bakit sila naligtas. Hindi yung mga ginagawa nila sa Panginoon, kundi yung ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Ito yung tunay na dahilan kung bakit tayo naligtas at nakakapagbigay. Amen. Ito yung alam nyo, nung na-preach ni Pablo dito, ay ni Peter, na hindi siya sumang-ayon sa panukalang ito, lalo lang dati, ding tao po tang mamiela, sa salikot ding kapit na. Naman talaga mamiya 10%. Amen. Itang po tang mamiela, amen, tang pita, ingaws ken fita, ada, itang mamiela, fita, bali yung fita. Itang fita ganan, amen. Itang pita basan, bali itang mamiela, fita, amen. Buta kasing BBM out of obligation, amen, manikal na rin tao. Potang BBM out of lugod, ito maging strength tamo na makapamye. Dahil ito mo makapamye nung alayang binye ing ginukya katamo. Lawen tayo po ing kahibahan na nitang under grace, amen, kitang under the law. Lawen tala po na dati mamye la rin tang out of obligation na po pang recognition. Potang mamye la rin burida tin donated by. Potang mamye la rin burida maka-front lagyu, amen. May akong pang church niya, may kasalitang aircon, margul ko binye ka rin eh. Dapat nga, ma-acknowledge ko amen. Dapat ma-acknowledge ko kayong palpit, amen. Dapat ako na nga mag-share kin, amen. Bali, may tayo potang mamye ka potang aking sarili, amen. Buri mo ating recognition pa mo. Pero potang giwame kang Lord, amen. Diyan alam mi kabalo. Diyan alam mi kabalo, memye ka, amen. Gagawan mo aking ginu. Amen, kasi balo mo, i-Lord yung mag-reward kaya ka. Kasi hindi naman natin ito ginagawa sa tao para sa palakpak ng tao, amen. Tayo gagawan niya. Balo mo po tang mag-serve tamo kang Lord, amen. Nung gagawan may aking tao, manikal ka rin, amen. Alata na siguro Kenny, amen, nung isipan ko, siguro wala na ako Kenny Lord nung gagawan kay aking tao. Baka tsuko siguro GMA. Baka mag-model na, modeling ba? Alam mo yon, kaya alam mo, nung tignan natin yung mga, nung ipalathala, yung under grace na pagbibigay. Tignan mo, nung hindi nag-agree si Peter dito, ito yung naging dahilan. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1, sabi niya. Tignan po natin dito. Tignan natin yung mga, yung pagbibigay ngayong New Testament na under grace, no? Sino po yung excited? Ito yung mga under grace na nagbibigay, tignan nyo. Yung walang batas, no, itang nga lang sapilitan, amen. Ako yung pinagpipray ko dito, yung itang magpray alabo perin kene, nare-remind ka rin taong kumalang sobre. Amen, kumuha po tayo ng sobre, amen, ulitan, putang ka lang kukuha, kumuha po tayo ng sobre sa upuan. Pag-pray ko, amen, yung nabibless ako yung mga ibang miyembro, amen, yung kapag bumababa sila, mantol lang, ka rin po pwedeng kumang sobre, pwede po bang magdalang sobre? Uli dala balereng sobre. Kasi before la pa munta kini, amen, makaready na itang bibyedo, amen. Alam mo yun yung may kagalakan kang magbigay, amen. Peg kayan mo na talaga, grateful ka mami, aluay putang karas mo kini, pilit-pilitan, na itang mag-pray. Lord, kumata po sobre, kayong luklukan, makantini, kaya tala rin sobre, amen, pilit-pilit, amen. Yung alam mo yun, yung pag nasa bahay ka, pinagpipray mo na kay Lord yung iulog mo, Lord ba, itang pegpalaan mo kami eh. Ala na kami man alagay kay ni Lord, nung emo na kami man dininan. Balo may alam mo yung alang masakit kaya katamo, alata mo kayong hospital, amen. Alang masakit, alata mo kayong kulungan, amen. Kasi alam mo kung bakit inalaw ni Lord yung pagbibigay, amen. Minsan kasi gusto ng Diyos, amen, tamo magdepende ka retang pera tamo, amen.
Dadala na katamo ketang senaryong Lord, tamo magdependi, karetang tipon tamo. Malagwa kasing maging at peace, amen, potang balu tamo, natin tamong makalele, nakwanan, potang misa kitan tamo, tama. Potang misa kitan tamo na, at ating kung makalele, mo. Buri na kasi ning ginu, amen, ka magdependi karetang lele mo, amen, magdependi ka ketang biyaya, no? Kasi alam mo, darating sa punto, amen, na even yung mga naipon mo, amen, alalaman, agawa talaga, potang misa kitan ko. Alalaman, agawa, amen, naaalala ko nga nung last year, no? Nung nagkasakit ako, na-diagnose ako ng may leukemia, amen. Nung idala ako sa JBL, mangainan ako talaga, maka-wheelchair ko, amen. Pag-drive na akong pastor, amen, tampotang buhat na ako, kayong wheelchair ko, makalunos. Lord, kailangan ko ba talagang gawan, ne? Ako, potang buhat na ako, babada ako kayong wheelchair, amen. Balang bababada yung santo ninyo, amen. itang balo may tayo, Lord, sinabi mo magaling kami eh. Itang Lord, sinabi mo na pegalingan mo kami, mayaman kami kaya ka, amen. Itang bakit ako pa Lord? Ba't taliwan na si Robin, amen. Miyabi. Bala may tayo yung natatandaan ko to eh, hindi ko makakalimutan yung tinanong ni pastor, yung sabi niya, "But nung isipan mo pastor, sabi na, o tayo na nakatamo mo kaya dinenan marakal pera ning Ginoo bakit talata sa problema." Amen. Pero balo may itang sinabi napin pastor ne, minsan kasi yung ginawa na nakataburing magdependi ka retang pera tamo, amen. Na po tanggaling ka, mo sabi na dahil may galing ka dahil may dala ka kay masanting hospital. Mo sabi na may galing ka dahil kay magaling ni doktor. Kasi ako dati yang last year, amen. Uling may dala kami kay JBL, bimbalo yun naman po kay JBL, amen. As nakaba yung pilo. Amen. Lord anak mo ko bakit at suko Kenny? Itang bakit 19 hours, Lord, makalukluk kami kay Monoblock, kaya na kami man sikas one. And yet, sinabi mo kaya kami, favored kami. And alam mo yung sumasagi sa isip ko, nung panahon na yon, sabing, Lord, pinipreach ko sa mga tao na mahal mo kami. Pinipreach ko sa mga tao na mayaman kami sa'yo. Pinipreach ko sa mga tao na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. And yet, bakit kami nandito? Lord, hindi ako nagko-question kung bakit ako nandito. Yung kino-question ko, yung mga walang pakialam sa'yo, bakit nandito sa magandang ospital. And yet kami, kailangan namin maghintay. And alam niyo po ba, lately ko na lang napagtanto, amen. Itang balo mo, itang bakit dela na kaning ginu ka rin, amen. Bakan to, potang may galing ka, amen. Sabi kay magaling nga doktor kung bakit ka may galing. Kami galing dahil delada ka St. Luke, so delada ka Singapore. Sabi mo talaga, agyo kaya talagang tagnan yung batal ko, sabi ko, Lord. Agyo ko nga testify, sabi ko na ingmeg pagaling ka na ako, ko. Alam mo yon, yung kapag tinanong ka, amen, o yung may nagchat nga sa amin, ano yung ginawa mo, pastor? Anong ginawa mong ganito? Alam mo, tangala kami nga sabi, kasi yung balo ko, ingmeg pagaling ka na ako, yung ginu. Amen, pwede tayo bang palakpakan ng Diyos ka rin, amen. Baliyo, ala pong masasayang king Diyos, amen, na tutula ret ang pangako na ng Diyos at malaraming Ginoo, amen. Panwana na ret ang magtiwala kayo. Kasi sabi ng David, ala ko pang ikit na ret ang magtiwala kayo. May nga paborenlo. Sabi na ret ang magtiwala king Ginoo, amen. Kayong kalibutad na nitang famina na managanalo. Amen, kasi balo tamo yung source tamo, layo manibatan kaya katamo manibatan niya king Diyos, amen. Yung source tamo iyo. Amen po ba? Sabi niya dito sa mga taga-Korintyo, sabi niya, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia, sabi niya sa verse 2. Dumaranas sila na matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Pansinin niyo po, dumaranas sila ng matinding kahirapan. Alam niyo po yung dumaranas na yan, nasa pang present tense, pang kasalukuyan. Buri nang sabihan, kasalukuyan pang aranasan. Itang kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sabi niya, sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Balumita, dagagawan king tao, amen, dagagawan king palakpak na ning tao. Kasi balo, kasi yung gagawan din ni out of love, itang experience, itang love ng Lord talaga, yun yung meging dahilan kung bakit lama kapam niya. Itang lugod ng Lord. Kasi alam mo, nung nasa hospital ako, no,
Meron akong nakikita kapag nag-graduate ka na sa chemotherapy, at nilang patugtog bell putang mayari na ka kay chemotherapy, graduate na ka, amen, patugtog din yung bell. Balo mo, alam mo yung isang araw, meron akong nakita, nag-graduate siya, amen, sa chemotherapy. Sobrang saya niya sa mga doktor at mga staffs na may galing niya, amen. Biro mo, naman talaga mayaman, umumunang dili nung mayaman ka, alaka ka rin, keng GBL, ay kamunta ka rin, amen, kasi baka ba yung pilo. Naman talaga mayaman, pero out of gratitude, itang experience ning lab na may galing yo. Biro mo, libre na king buong Jollibee, retang hanggang atsukeng chemotherapy. Adwaking session, more than 150 kami. Tsa 67 ing per session, amen. Balo may out of gratitude, amen, tang agawa na ita. Manuwala ko ito, nagiwaking palakpak na yung tao, uling experience na ing lab ng Lord, amen. Balo mo, potang experience mo yung love ng Lord talaga, amen. Ito itang maging dahilan kung bakit ka makakapam niya. Kasi, daintindihan rin tao, bakit ma'am niya kayo? Pemangan nyo niya sana, itang lege mo niya ka rin pamilya mo, penyaliye nga, biyasam. Daintindihan rin nga liwa, itang experience ng love ng Lord talaga. Amen. Are you with me so far? Kaya nga sabi niya dito, at ito isang maigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang pag-iikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Verse 3. Sila'y kusang loob na nagbigay. Biro mo kusang loob. Itang sapilitan. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya. Pansinin mo. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Hita mo di ba, rengaliwa, 10% siya mo nang kay gagawin de pang 5%, nang kaya layaman 10%. Pero pansinin mo ini, uling batas, amen, yung mipas yag karela lugudyo, amen. Itang higit kitang agyudang gawan, amen, bibiede. Are you with me? Akakwaye po itang kahibahan na itang mamye out of recognition, ang po pang out of love. Amen. Sabi niya dito, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Verse 5, sabi niya, next slide. At higit sa inaasahan namin, inalaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawaing ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. And verse 7, sabi niya dito, subalit kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sabi niya, subalit habang kayo'y sumasagana, ito'y sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na tinetestify niya yung mga ginawa ng Macedonian churches na kabila daret ang pagdala ng makakapamyela pa rin, sabi niya. Kaya sabi niya dito, yung mga taga-Korinto, but sa English sabi niya, but just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Tingnan mo yung pagbibigay nila under grace siya. Amen. Sino po, familiar ba sa inyo yung verse na to? Yung 8:7? Kung mapapansin nyo yung mga sobre natin, ito yung nakalagay na verse. Amen. Dahil yung pagbibigay natin, hindi out of recognition and out of obligation, kundi yung pagmamahal na ibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Amen. And last verse, sabi niya dito sa next slide, sabi niya sa verse 8, sabi niya, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. And last verse, ito yung familiar na verse natin, yung verse 9. Sabi niya, for you know the grace of our Lord Jesus, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Yung palang context nito, yung 8-9, hindi siya about na pinayaman mo ako, Lord eh. Dapat mayaman ako ngayon. Yung context nito is about sa pagbibigay, amen, ng mga Macedonian churches. Amen. Are you with me so far? Amen. Englishita. Maka-English lang. Sabi niya sa Tagalog, hindi kaila sa inyo ang kagandahan loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Amen. Ito yung naging dahilan kung bakit tayo nakakapagbigay. Amen. Kapag nagbibigay tayo, lagi nating isipin, sabi niya, for you know the grace of our Lord Jesus Christ.
Potang mamye ko, dahil balumitang grasya ng Lord, na eka makapamye, nung nakadininan ng Gino. Are you with me? Amen. And last verse, sabi niya, tignan po natin dito, amen. Yung sinabi ni Juan, sabi niya, walang sino mang tatanggap ng anuman, malibang ito'y ipagkaloob ng Diyos sa kanya. Totoo naman po yun eh. Halata naman talagang aranasan na masanting nga bagay, amen. Nung naibiyan ng Gino para kaya katamo, amen. Alam nyo sa atin kasi madali kasing ma-recognize, amen. Nung ninoy tang magobra kaya katamo, amen. Nung ninoy tang magpakasakit, amen, tang magpapuyat para makakapanganta mo, makakasalita mong pamangan, or makakasalita mo karetang bagay burita mo, malagwa lang i-recognize din eh. Nung ninong megobro, nung ninong magobra kayong pamilya, malagwa lang po rin eh. Pero minsan neng kaya tayo akakit, nung ninoy tang dahilan kung bakit tayo makakapagobro. Kaya minsan sabi natin na Pablo, sabi niya kay 1 Corinthians 3:16, sabi na, I planted the seed and Apollos watered it, but God made it grow. Pansin na niya po, ne? Pablo po kanu iyang tinanam. Apollo siya mendilig. Ginu iyang megparagul. Amen. Nung lalo niya po, kaya verse ay ni amen, yung malagwa tamo pong akit, itang akit tamo, Kenny, itang nung ninong tinanam eh. Kaya katamo malagwa yung akit nung ninong tinanam. Malagwa kaya katamo itang akit nung ninong mendilig. Amen. Pero papansinan niyo po ba, nino kayang, nanong dahilan kung bakit siya may katanam Pablo. Amen. Kasi ngisipan tamo nung ingakakit tamo yung megtanam niya eh. Pero ninong memyeking bini. Amen. Makatanam niya wari Pablo nung alam bini. Tama. Nakaman makatanam nung alang bini. Amen. Malagwa ka si kaya katamo itang i-recognize na iya ko memye ko eh. Pero itang dahilan kung bakit ka memye, minsan na tayo kakit. Tama po ba? Ingakakit tamo, megtanam tamo. Amen. Megtanam tamong makantini. Apollos mendiligyo. Lord megparagulyo. Amen. Bala mo alula rin involved. Pero wali. Lord nganyan. Amen. Pwede ka waring makatanam na alam bini. Amen. Ninuwaring mamye bini. Sabi ng po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 10, sabi niya, now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Pansinan niyo po, he who supplies, ninong mamaya ka ng seed? Yung Gino. Iya pala ang dahilan kung bakit ka makakapamye, yung memye ka eh. Amen. Kaya balikan tayo po itang verse, sabi niya, I planted the seed, sabi niya sa next slide, pansinin natin, I planted the seed and Apollos watered it, but God made it grow. Nino ano yung memye seed? God, who gave the water, makapanugtugyawarin tanaman ni Apollos, nung alam may danum. Diyan matas nitan technology, ala pa may ka-inventong danum. Malagwa kasi kaya katamo itang i-project nung nino itang mendilig ang po pamenanam, amen. Pero itang memye resources kaya katamo, amen. Tayo kakit minsan, ninong memye kalakasan. Hindi no, pwede yawaring mandiligi, magtanam ni Pablo ang po pamandiligi Apollos nung alayang kalakasan, nung baldado yo. Amen, are you with me? Ninong memye kalakasan, in Diyos. Ninong megparagul, hindi no. Kaya nga amen po ba? Atin niya po bang part in tao kene? Hala, pwede tabang i-conclude na nanuman nga raranasan tamo, ba't ngan kaya? Pwede tayo bang palakpakan ni Diyos, amen? Pansinin niyo po, sabi niya dito, verse 7, it's not important who does the planting or who does the watering. Pansinin mo, diyan tamo mamye, amen? Yung gawain, magpatuloy yo. Hala ko pangikit kayo ni Megsarayang gawain dahil alang memye. Hala ko pangikit. Kasi sapat siya yung biyaya ng Diyos. Yung Diyos makadepende ka retang bibiyeta mo kayo ni, amen. Nga makapamiyeta mo, buri na kasing Lord, amen. Milakota mo kalawit ka rin pera tamo, magdepende ka rin. Dadala na kang Lord kitang senaryo na magdepende ka rin. Nga na minsan na mangusap yung Lord kaya katamo, amen, last 1,000 mo niya mo. Nang kayo mangusap yung Lord, bulog mo na yung basket, na. O nangita mo, mapilit mo. In Jesus' name, lumayas ka, Satanas. Lumayas ka. Itang, hindi ikaw yan, Lord. Amen. Itang bahay-bahay, itang mangusap yung Lord, ibalag mo na yan, anang Lord. Lord, pamasahe kayo niya, mag-Jollibee kami, amen. Kasi balo mo, na minsan mangusap yung Lord kaya katamo. Minsan kasi, lalako nakatamo kitang senaryo, magdepende tamo ka rin ang pera tamo, amen.
Burina ning Ginoo, amen. Potang lalabas kang pagsubok ang popang matsurang dahalan, amen. Yung pagtiwalan mo, iya mo. Amen. Na minsan kasi tamo makadepende tamo, amen. Karetang resources na ning pamilya tamo, amen. Makasandal tamo, karetang maka-abroad tamong pamilya, amen. Itam po tang linwal, bayo yung datang yung maka-abroad yung pamilya, amen. Tang pisasam-saman niya, miunaan tama ang umusto. Na makisaglulu tamo karetang corn beef, amen. Sabi napin Pastor Jerry, kawaring manualang jambu mong bakag, yun ang ibiyang Lord kaya ka. Amen. Kita mo kasi masyado yung malating yung tingin tamo keng Ginoo, amen. Masyado may malamalat siya ng Diyos. Mo balong yun na kang pagpalain ng Lord, diyan ala kang gawan, amen. Pwede mong sabihan kang kasipin mo, ka mag-nervous, amen. Kasi alam mo, yung pagpapala natin, hindi siya nakadepende sa kaya nating gawin, amen. Nakadepende siya sa ginawa ni Kristo. Anong sabi ni Solomon sa kanyang sulat? Sabi niya, the fastest runner doesn't always win the race. The strongest warrior does not always win the battle. The wise sometimes go hungry and the skillful are not necessarily wealthy. At ito yung gusto ko sinabi niya, sabi niya, and those who are educated don't always lead successful lives. Amen? Eh naman guarantee na may kapag-aral ka, makapromote ka. Eh naman guarantee na may nikwa kang degree, maging successful ka. Kasi patunayan na kayo sasabihan ng Solomon, amen, itang success ang popang promotion ay manibatan king galing na ning tao. Nung nakikitang promotion na manibatan king Diyos, amen. Amen po ba? Amen. Na potang mamiyeta mo po, amen, na mong kagalakan, amen. Itang pag-pray ko kini, itang kareng CCMI, amen. Ala nang mag-pray na malilito na yung Diyos ata karening motor, amen. Nung kanino na ibe, kareng anak no. Amen. Balo may pag-pray mo, Lord, sana mabunot ka na ako, amen. Itang manikwake ni Lord, realize nating maganak ang Diyos, amen. Itang pag-pray mo, itang gamita na lang mong Lord din, pero yung pinaka-highlight ng receive date, ang pinaka-greatest gift. Amen. Itang ala ng miyembro keng CCMI, amen. Alaya ta mag-agree, amen. Makanyana naman ni Pastora, dama. Amen. Balo may tayo, itang kagalakan tamo, amen. Nagagamitan itang way of giving, amen. Bakan tapas siyag tamo na ating maluguda Diyos keng CCMI. Amen. Pwede po ba tayong tumayo, amen. Nino po kayo ni itang na minsan, amen, mag-question niya kan Lord, amen. Itang, Lord, balong ba talaga itang pagdalanan me? Amen, Lord, ba, nyaya ko makapamilya, Lord, mo ariya kakit, Lord, magkasakit kami, lani man obring asawa ko, amen. Itang, balong mo ba talaga itang pagdalanan me, Lord? Nino po itang mag-question ka rin, amen. Ako mo ata? Itang balong mitay, Lord, absent ka ba? Itang balong mitay, Lord, totoo ka ba talaga? Balo may itang question ka rin, balo mo itang the same question na minsan ma-atter kaya katam, kinwestiyon na rin David. Amen. Pero instead na mangutang iyo kang Lord na, Lord, at ka ba? O ini sinabi niya king kayang awit. Sabi niya sa Psalms chapter 139 verse 8 to 7, sabi niya, paano ba ako makakaiwas sa iyong espiritu? Saan ba ako pupunta na wala kayo? Palumitay tang instead na mangutang niya kang Lord na, Lord, akakit mo ba yung sitwasyon me? O yung sinabi na, Lord, nukarinwari yung pwede kong puntalan na ala ko. Lord, nukarinwari yung posisyon na nimbiya ko na ka mag-care. Nukarinwari itang portion na nimbiya ko na mo balo. Na po tang dadalan tamong trial, sampo pang etamo balo yung gahuan, amen. I-remind tayong sarili tamo na nanuwaring sitwasyon na kabibilangan mo na nabalo ng Diyos, amen. Na bawat tagpo ang po pang journey mo, balo no. Alang lingid kayo. Kaya nga sabi niya, kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. Ito yung gusto ko, sabi niya sa verse 9, sabi niya, next slide, excel in the grace of giving, sabi niya. Sabi niya sa verse 9, at kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Balumitan nung nukarin ka man, so pana kaning Ginoo, amen. Balumitan yung kabila na nitang tagtuyot, ang popang pamin na i-Elijah, padala na yung Lord Ravens, amen. Balumitan yung kita mumunang panahon natin na palang catering, amen. Ravens catering.
Nepe padalaning karning Lord para makapangan nyo, itang kabila daretang tagtuyot, pwede may bang pagtiwala ni Lord ngene, amen. Nanuwaring sitwasyon na nanimbiye mo na nabalo ning Diyos, amen. Pwede may bang tasing gamat mo at pagtiwalaan niya, nanuman itang journey mo. Lord, thank you for this day, God. Dakala salamat ngayon ng aldongay ni napagkatiwala mo kaya kami. Salamat, Lord God, king kapayapan na pagkalub mo kaya kami at likwan mo kaya kami. Salamat king biyaya mo at pabor mo na makatalakad kami kaya tang Lord God standing na nadyang nanong malyari mo kami lakwan ni paboren. Nanuman itang sitwasyon mi, Lord, na balo mo. Nanuman tang pagdalanan mi, Lord, alang lingid kaya ko. Salamat, Lord, nanuman retang pagdalanan mi, Lord, nanuman tang sitwasyon kembale, keng obra or keng nanuman itang puntalan mi bahalo mi, Lord, tapat ka at sapat kem iya yung biyaya mo. Salamat, Lord, and we thank you for that. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang Diyos? Amen. Makakaupo na po tayo.